I mean, start na natin yung live streaming natin. Hello guys! Live na ba yan? Walang. Ay, naka-live na. Ano ba tayo dito? Okay tayo, browser. Browser. Okay. Ano ba to? Mapala. Liit. Ayan. So, pwede natin siyang kontrolin gamit to, no? Okay, nice. Okay, visit natin yung web. I think may token na tayo. May session na tayo dito. Nakalagin na. Not sure. Teacher page. Teacher page. So, nakagawa na tayo ng class, I believe. This is a sample calc class. Go to. Passcode is 65432 XX. So, gagawin natin itong private class. So, maglalagay tayo ng passcode. Yung passcode daw is ito. So, pag nag-join yung mga student, makikita nila na, ito pala yung passcode. And ito yun, Calc 202. Pag binyo natin yung, pwede siya i-update. Pwede natin siyang gawing public. Private, public, private. May lumalabas na passcode. And pag binyo natin yung class, view class. And yan to dapat yung makikita. I don't know. Weird shit. May chat na nangyari. So, hindi pa to, hard-coded pa to, no? Dapat na-implement natin to pag gusto kong i-chat yung students sa loob ng class na to. Dapat magawa ko pag hindi ko yung send message. Dapat magpupunta siya dun sa personal chat, something like this. Ganito yung itsura. And yeah, open pa tayo sa browser. I think Safari na lang. So ito yung defaults natin. Pwede actually, ay teacher din to, no? Login tayo ng student. Ay, ano ba yung admin login natin by default? Ito yung admin natin. Meron tayong teacher. Meron na rin tayong student, no? So, yung student, ito yung email. I think yung password niya ay 126. Ayan, meron tayong student, no? And basag yung class niya pagka kino-collapse ko. Basag yung UI niya rito, no guys? Ayusin natin yan.
And ito na yung mga enrolled class, I believe. Pag new, hard-coded din yung UI. Pwedeng mag-attendance, then pwedeng i-download yung attendance. No, sa mga date na nag-attendance siya, then makikita niya rin kung something na pwede silang mag-chat sa isa together, and gumagana na rin yung ating broadcast na kung saan online ba yung teacher or hindi. Kita nyo, online yan kasi naka-green. Pag nag-log out ako, pag nag-log out ako as student, dapat sa Sapa rin natin is offline na yun, tama ba? Offline na yung student. So, pag tinignan natin to, niliitan ko muna to, no? Ayan, dapat mag-green to, no? Mag-green. And yan, nag-green. Meaning online na siya. Gumagana yung broadcast natin. Hello, dear. Ayan. Hi. Ba't wala tong image? Walang image yung student natin. Litan ko nga to. Ayan, sa dalawang browser. And ito yung sino to? Wala siyang identifier. That meron ano. Ito yung teacher. Ito yung student. Tapos ito yung student. Pwede tayo mag-upload. Di pa gawa yung upload ng... Di pa gawa yung account page para sa student. Ayos, gumagana na, smooth na, no? But try nating tignan yung database. I-wipe muna natin yung database. Gusto ko makita yung pinaka-full picture nito. So, ito yung ating table. Ang flow niya is, I don't know kung na-save ko. Ganito yung flow niya. So, meron tayong ito yung sa attendance. Attendance flow yan. Attendance process. Ito naman yun yung code ba is valid or hindi sa loob ng oras. Magmamark siya as present, etc. And ito naman yung, asan yung relationship to eh. But ito yung table schema natin. Yung schema relationship ng mga table. So may participant, papasok sa participant yung mga student na nag-join sa class. And paano natin siya na-display ng secure? Kasi yung passcode natin is hard text lang siya sa isang table, as you can see here. Makita nyo yung classes natin. Sa class table, nandyan na rin yung passcode. Ayun, nakita nyo kung passcode. Kung private man siya or public, public na kanal siya. Pag private is may passcode. Ngayon, secure ba to? Hindi yan secure. But pwede mong gawan ng way yan para ma-secure siya. Using view. Makita nyo yung view? Ito lang yung ini-expose natin dun sa students na nagsisearch nung class. Yung view. Kasi yung view, wala siyang passcode. Pwede kang gumawa ng view nung table. Tapos, i-cut out mo yung passcode para yung mariread lang nila is yung view lang. No? Kasi sa mga hackers dyan, piniping lang nila yan yung mga endpoint mo, yung mga API mo. Then, kine-check nila kung may expose ba na column na critical for, na credential, private credential na pwede nilang magamit sa system mo. Then, maka-hack nila yung certain data or pinaka-worst, makuha nila lahat ng data. And yun yung naisip kong way at
para matago tong passcode na to, is gumawa na lang ako ng view. Then yung view na yon is yun yung ini-expose ko sa student na nagki-query. Kasi kung usapang security layer, hindi nga naman siya secure kung directly nating ibibigay sa student yung power, no? Ito, kita mo, may find class. Pag nag-network tayo dyan, and kini-query lang din kasi natin yan, no? So, kunyari, gusto kong kunin yung code na ito. No? So, dahil naka-view yung gamit natin dyan instead of classes, hindi natin maki-query or malalagay sa parameter yung class code. Yun lang naman yung ginagawa nila dyan, tinitesting nila yan, yung nilalagay lang nila sa parameter sa network, then makikita nila kung ano yung mga laman ng certain ano. Kunyari, ayan. Pupunta tayo sa network, hanapin natin yung oh my god, di ko maangat. Asan yung request? Ulitin natin. Ito. Response, payload. Ay, hindi ito yun. Hanapin natin. Kita ko yung before dito eh. Yeah. Preview. Ito yung response. Feature details yan eh. Oh, ito. No, so kung titignan natin yung request, URL. So makikita nyo yung gamit natin dito is yung class shape table. So pag tinignan natin yan dito, ayan yung itsura niya, then yan natin, ayan. Then yung ginagawa lang nila is nag-e-extra lang. May sarili silang tool kasi sino ba namang gusto magbasa ng ganito? May sarili silang tool para ma-format to kung paano nakikita yung ganito. May sarili silang tool like kalimutan mga tool na yung pang pentest. But mostly yung mga batak dito na lang hindi na gumagamit ng tool. Kinakopy lang nila to like parameter to. Kunyari ito. Ayan, instead na created at column, idadagdag lang nila yan dito sa ganyan. Then, instead na created at ilalagay nila class code or passcode. And makikita nyo, hindi nag-exist yung passcode. Ano? Yun yung kinaganda nung paggamit ng view, hindi expose, no? Paano kung palitan ko to ng classes? Classes na lang siya. And mag-e-error kasi naglagay ako ng RLS na hindi niya pwedeng ma-access wala makaka-access ng table na classes, depende sa role na meron ka. And gumagana naman, and okay na yun, basic security lang. Kasi sasabihin nila, bakit ka naglalagay ng passcode sa column? Ayun naman talaga kahit sa auth system ganun eh. May inihiwalay lang, binubroken lang yung mga table. And I think yun na, share ko lang sa inyo kung paano ko in-approach yung joining functionality sa classes na mayroong passcode and walang passcode. Kagaya nito, mag-join ako sa bagong class na kinreate ko. Asa na ba yun? Ito yung teacher, right? So, meron akong created na bago, which is yung Calc 202. Ito yung class code. Ito yung passcode. Yung passcode is ito. But nilagay ko na yung passcode sa description. So, pwede ko siyang hanapin dito. Search ko lang. Then, pwede ako mag-join, no? Ito daw yung passcode. Copy ko lang yan. Join. Then, may lalabas na join class. Then, proceed to join. Then, successfully join na ako. Makita nyo, already joined. Then, pag pumunta ako sa classes, nandito na rin siya sa mga class code. Tapos, pwede na ako mag-attendance. Yun lang naman yung goal na ito, makapag-attendance. No, then, ma-record yung attendance, makagawa ng analytics.
based sa attendance and makapag-generate ng report based sa attendance. In short, attendance system lang siya, no? For now, yun lang yung feature na meron siya. Then, maglalagdag na lang and so on. And ayusin muna natin yung UI, sino ba may gusto ng ganyan class, di ba? Basag. Dapat gawin natin siya at least man lang plus or palabasin natin to yung magnify na icon instead na ganyan class. No? Gusto yung basag. May code natin. I think nasa sidebar. Okay. Sa nav main. Find class. So, ito yung button natin, ano. And pag nagko-collapse yung app natin is, dapat magnifying glass lang siya. So, paano natin madidetect yan? I believe meron tayong access sa sidebar. And, not sure, sidebar state. Anong laman ng sidebar state? That current? Dato? I don't know ano laman ng sidebar state. Tingnan natin. Oh, collapse. Expanded and collapse. So, may access tayo dun sa state ng sidebar. And, hindi siya type safe. But, dinetect na nung AI natin. Meron tayong semi-type script via AI. So, collapse ba siya? Collapse, expanded, something like that. So, if collapse, pwede nating i-hide to. So, hashtag if sidebar state is collapse is, i-show lang natin to. Wow, this looks ugly. Else, I don't know. Ang weird, but yeah. I think pwede naman to sa CSS but at mas readable pag ganito. Or, sorry, skill issue. Pwedeng ganito na lang. And then find class. Then pag siya equal sa collapse, mawawala siya, opposite nung collapse. Or pwede expanded. Tanggalin natin ito. So, lalabas lang yung find class pag nag-i-expand yung ating sidebar. Kita nyo, magnifier na lang siya. Pagka nag-expand tayo is nalabas yung find class. Pag click ko yan, find class na siya. Okay, nice. And, I think para mapagana to, hard-coded pa kasi lahat. Kailangan muna natin pagganahin yung sa teacher. Which is here. Pag nag-view class ako, wala na siya. Log out na. Close muna natin yan. Then, punta tayo sa teacher. May mga participant na tayo if I remember. Pag check natin yung database. Class participant. Ayan, 3 na yung nag-join.
I mean, tatlong class na yung nasalihan ng isang user or ng isang student. So, ito yung i-render natin dito sa ating students based sa class ID, if I remember. Slug, attendance, students. Yeah. Hard-coded pa siya kung makikita nyo. And kung tinignan natin yung service, may access tayo sa class participants. Get class participants by user ID? No. Dapat by class. Okay, AI na lang. Error data. Match class ID. And yeah, order by created at. Ano ba yung relation ng class participants? Hindi ako sure. I'm gonna check myself. Meron tayong access sa user ID. I-click. Makapunta tayo sa users table at pwede nating i-query yung first name and blah 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 nung yeah. So, pwede nating direct dito sa SDK. Kunin natin yung users table. I think pwede lang natin kunin dyan yung I think all na. Kunin na natin lahat. And yeah, I think yan lang yung kailangan. Pwede nating i-server load dito. So the moment na mag-hit tayo sa Slug, hindi na tayo paulit-ulit pa mag-fetch ng data. Pwede naman. Locals and locals. So kunin natin yung service. Instantiate yung service. Ba't may param slug? Oh, yung slug, yun yung class ID. Okay, gets. What? Kaya lang, check natin. Hindi ko na memorize kung this is belt kit. Okay. Oh, it's an object. Okay, carrying the slug nga naman. Ba't naka-any? Weird. Hindi ba dapat madidetect niya yung pangalan ng folder? Oh, string siya dito, guys. Ah, naka-locals kasi yung bobo ko naman. Okay na yan. And, yeah, ganyan lang mag-fetch load. Hindi tayo gumagamit. May bago kasi yung remote function. Tinry ko siya. Hindi ba siya ganun kaganda, guys? Ang dami niyang problema pa. Huwag muna. At yeah, marunong ako gumamit ng remote functions. Pwede naman. I-on lang natin sa compiler option. Ano ba tong Beammotion na to? Naglolo ko. Inspect. Hindi, kunin mo natin yung data. Data.classParticipants.data. I think ang weird, pag kinuha pa natin yung data, hindi naman tayo interesado masyado sa error. Pwede na natin yung data rito. Yeah.
So, data na directly yung ibibigay sa atin. This one, I wanna check if it's working. Think not. Oh, it's working. Andito yung data natin. At, no. Hindi niya kinuha yung user. Kahit may relation siya sa user. Kasi yung user, guys, is private. That's why null yung users. And hindi natin ina-allow i-query yun unless gumawa tayo ng function na mag-query niya. Oh my God. I don't know. Ipa-public ba natin yung pag-query ng user or allow mag-query yung teacher sa users? If yung role is student, pwede tayo gumawa ng RLS policy. Kasi right now, yung nagpe-prevent sa atin ma-query yung relation na yan is yung RLS, yung current RLS na meron tayo, which is nandito, if I remember. Yeah. May policy kasi tayo, naka-RBAC tayo, and I think pwede natin yung ibigay yung permission sa teacher na i-query yung users table if yung nilulook up niya lang is yung user na may role na student. Oh my God. I don't know. Asan dito yung users table? Users table. Ito na yun. Public access para sa storage. Delete para sa sarili nila. And sino yung may full access? May full access is yung admin, I believe. Users all. Sino lang ba yung may matinong access? Let me see the following roles. Role permission. So si teacher is halos pareho lang din siya kay student. That's why null yung users. But if we give the ability for users.all, pwede niya nang ma-query. Instead na null yung users, pwede niya nang ma-query yung users. Kaso, ang pangit dito is, it can, yeah, kung isasama nga naman natin yung security sa pag nagde-develop, tatagal talaga. I think i-public na lang natin muna, bigyan natin ng power si teacher to query like users.all. Try natin. So si teacher, bibigyan ko siya ng users.all. No? So pwede niya nang ma-query yung all users, hindi na siya magnanan. If I'm correct sa pag-implement nito. So reload natin. And yeah, nakita nyo, lumabas na yung details ng users related dun sa ano na yun, no? Sa class. Okay, nice. And yeah. So sa class na to, isa pa lang yung nag-enroll, nag-join na student, which is ito, yung student na to, si Chilling Pulsar. I don't know kung tama ba yung decision ko, but yeah, lagay na lang natin siya sa seed. Asan ba yung seed natin? Sa cold start. Tama bang decision yan? Hindi ko alam. Yeah, hindi naman na importante yan. Teacher and users all. So since may access siya sa users all, pwede siya mag-delete ng user. That's scary. I think read na lang, no? Bigyan natin siya ng power to read. May read ba tayo? Hindi ako sure. Check. Pwede natin itong actually burahin. Hindi, dito yun. Ito. Pwede natin burahin itong policy na to.
So pag ni-reload natin, null na dapat ulit to, hindi niya na makikita yan. Yeah, bad, ayan, null na. So bad idea nga naman bigyan natin yung all kasi pwede niyang i-delete yung user. No, dapat read lang, no? Bibigyan natin siya ng capability to read kasi read lang naman talaga yung kailangan natin sa scenario na yon. So save natin sa migration so di ko makakalimutan yan. Mayroon tayong access for read. So do that is insert na lang tayo rito, no? Sa role teacher, bibigyan ko siya ng power to users read and save. Pwede na siyang mag-read. Read lang, no? Hindi siya pwedeng mag-update ng users table. Ang pwede niya lang i-update is yung sarili niya kasi meron din siyang permission, self.all. So pwede niyang i-delete yung sarili niya. Kung gusto niya, pwede niyang i-update, delete. But hindi niya pwedeng i-update, delete yung ibang account. Kasi ang meron lang siyang power is to read, to select lang. Yan yung kinaganda nung RBAC, no? Sobrang ganda. Napakaganda, guys. Saan na ba tayo dito? Ay, check muna natin kung gumagana ba yung read. At gumagana, no, bumalik na, hindi na siya null. Nakikita na ulit yung users na related. yung user na related dun sa class na in-enroll or ginoin, pinag-joinan. Then, pwede na nating i-display yung users dito sa ating UI, dito sa students, dito. No. And balik lang tayo doon sa i-deliver na lang natin via simple prop drill, why not? So meron tayong dito students, pwede natin i-prop drill dyan yung class participants. I think yung kailangan lang natin dyan yung users. Teka, bakit siya naka-object? What if maraming user yung nag-join daw? Gawa pa tayo ng isang account. Weird, di ko maintindihan. So, login muna tayo as admin ulit. Tapos mag-i-invite tayo ng student. I don't know. Student test. Yeah. Then, magsasend dyan sa email ko. Okay. September 27, reload. Ito siya guys, no? Huwag ka tinignan nyo sa email ko. Yeah, yan yung itsura niya. And, may mga options tayo. So, pwede nating i-copy-paste to, yung link. Or pwede accept invitation. Kaso mangyayari nito, since may existing login token tayo, mag-override to, malalag out yung admin. So, i-log out ko na lang. And i-close ko to. And pwede ko na itong gamitin yung accept invitation directly. Or pwede ko itong i-paste, stop sa ibang browser. Yeah, yung option nasa iyo, ang dami niyan. Dalawa. No? Or pwedeng i-paste mo na lang, bla. But ito yung gagamitin natin. And, yeah, hindi nag-detect yung ating... Ayan, nag-detect. Sorry naman. So, pwede nating... update daw natin yung password. So, ayan, meron na tayong bagong student. Dalawa na yung student natin. Which is si... sa pari. Dito natin login yung admin. Sa nagsasabi ba't hindi daw naka-encrypt yung password? Naka-encrypt po yan guys. Gumamit ako ng tinatawag na sa Postgres, may encryption sila sa Postgres. Ayan o, yung crypt
creep bullshit, no? So, kinikreep niya yan. So, pag nag-store yan, pag nag-run yung migration, hindi naman na kasi importante kung exposed tong password na to kasi pag hinand over to sa client, siya na mismo mag-update niyan. And there's no fucking possible way na ma-access to ng hacker unless ibigay ko rin to sa hacker, no? I don't know. Encrypted na to, no? Itong 1 to 6, pag generate to ng migration, ang itsura niyan sa database is ganito, guys, para maintindihan nyo. Pag pumunta tayo sa, ayan, sa table editor, pumunta tayo sa private schema. Asan yung auth? Or the fucking auth? Ayan, yung auth, pumunta tayo sa users. So makikita nyo, hindi na nandiyan yung password. Kita nyo yung password, encrypted na yan. So, there's no fucking way, no? Unless i-decrypt mo yan manually. Tapos kunin mo yung code, may key, no? Yung parang key na magbe-verify na ano yung key para ma-decrypt ko to. But hindi na importante yun. Ang importante, naka-encrypt siya, no? So, encrypted yan. Yeah. So, thank you pa rin sa pag-comment na i-encrypt yung password. But naka-encrypt naman po siya. Using yung built-in kay Postgres, eto, sinosolve din natin. And magla-login tayo rito as principal. Tingnan natin kung dalawa na yung student, I believe yan. Meron tayong dalawang student, meron tayong isang teacher. No? Wala pa tayong admin na ina-assign. Teacher lang and dalawang student. So, yung bagong student is yun yung current na naka-login ngayon. And pupunta ako sa find class. And wala akong classes for a while, no? Pwede akong mag-find class and wala akong classes. Ngayon, magjo-join ako sa class. Lagi na lang tayo ng teacher. Ito yung mga kinrate na class ng teacher. Gusto kong salihan tong Calc 202. So, kakopy ko lang to. Then, lagay ko rito. So, dapat yung sinosolve natin dito is yung users, no? Kanina naka-object siya. Dapat array yun eh. Weird. So, gumagana na ba to? Ay, gumagana na, no? Hello? Yeah, gumagana siya, guys. So, pag pumunta ako rito, ito yung bagong student natin. Naka-offline na yung isa kasi nilag-out ko siya. And ito yung bago, which is, yeah, nice. Okay, try natin mag-join. Ano yung passcode? Yung passcode is nandito, pinost na rin. Description. And join. No, I'm joined. So, ayan. So, try natin ngayong bumalik doon sa, I don't know, sa teacher account. Ito yung class 202. Dapat meron siyang dalawang student, no? At ayun, nag-error na siya. Error nga ba? I don't know. Ay, hindi ko na console log sa profile yan. Ang may wagang console log ay ito. Yeah, isa lang yung student na lumalabas na dapat array to, di ba? What happened? Dawa na. Ano query natin? Weirdoan ako. Ay, okay. Hindi pala to class. Sorry. Participation table nga pala. So, ito na yung array itself. No? Ito is yung pagkakakilanlan kung kailan siya nag-join. Ang tanga ko naman. Tapos, ito yung pinaka-raw user. Tama lang pala. Walang mali.
So, pwede ko na siyang directly, itong class participants, directly ibigay dito sa students component natin, as just like that. So, pwede nating empty array siya for a while or null. I don't know, null, empty array, null na lang, no? We have intentionally make it null, empty. Yun yung meaning ng null. Undefined is undefined. Student, so tayo ng interface. Class participant, ay wala tayong types na ito. At pwede tayo gumawa gamit sa database, class participant and users, and nullable, ayan ano. And yeah, wala nang error. And pwede natin siyang i-display dito, guys. Like that. I don't know kung kaya ito ng new date. Yeah, so ayan na. Na-render na ata natin. Yeah, meron tayong dalawang student, no, sa class na to. Siya yung nag-join, si Mike Jan and si Test. And pwede natin i-render yung picture nila. I believe may service tayo for that. May access nga ba tayo? Avatar URL. Yeah, meron tayong access sa avatar URL. Pwede na rin natin yung i-display using yung import storage service. Yeah, storage service. Pwede tayong gumawa dito ng front end call via page state. Okay. What ay avatar? I don't know, di ko na maalala yung component niyan. What ay avatar? Ayan. And then this should be internals. And papalitan natin itong hard-coded na div. Kailangan natin, I don't know, I believe gumawa na ako ng function niyan na ulit lang. Punta tayo sa class. Messaging app. Yeah, ito yung avatar mount. Yan lang naman kailangan natin. Yung bagong remote function, may bago silang approach sa ganito eh. But okay na yan, ganito muna gawin natin. Gumagana naman yan.
wala siyang picture kasi wala pang picture yung ating student. This one is teacher. Logout tayo. Login natin. Wala pa, hindi pa pala gawa yung account, no? Wala pang account page siya. So, di tayo makapag-upload ng picture. That's okay. Ang importante, meron na tayo niyan. And, yeah, nalagay na natin to. Yan na lang natin ang to do. And next na papaganahin natin dito. Oops. Ang next nating papaganahin is, tingnan natin kung sa English dapat may isang estudyante dyan. Yan, nandyan na yung isang estudyante na join. Yeah, that pwede natin siyang ma-chat, guys. Chatable dapat siya. So, send chat the user. And how we gonna do that is manage, we have send chat. I think kailangan natin to dito. I'm not sure. Pull ba natin to ulit? Ang gasto sa network call na ito. But public call lang naman yan eh. Yeah, okay lang yan. Okay lang pala yan. And next is pag nag-send chat. Oh my God. I'm gonna do that. Interesting. Magwa-waterfall pala to. Magwa-waterfall to, guys. Malala. Kailangan ng pagination. Kasi waterfall nga to, malala. Let's go na. Ito pala yung sinusolve ng remote function. No? Na-encounter na po natin ang problema. But pwede naman ito ma-fix sa loob mismo no messaging app. Sa loob na ito. No? Kasi, pwede nating i-fix yan dito. Dito tayo magmamount ng avatar. That's to-do na lang. Lagyan sa to-do. Lagyan natin siya sa state.
Pwede natin gayahin yung sa student. Yeah, ito lang yung kailangan natin eh. So, pwede ko itong i-copy. Then, sa manage, I believe on touch. Click na lang. Meron na pala. So, di natin to kailan. Same system. Paano kaya ito? No? Meron tayong access sa user ID eh. Gamit pa tayo ng state. Ano? Nasa loob tayo ng loop. Oh, I think, yeah, pwede. Sa loob ng, pwede natin i-await siya as parent. Await. Okay. Buhin natin siya sa taas. And ito is lagay natin dito. Yeah, so may access na tayo sa signed URL. At same time yung sa first name, ano ba yung requirements? Pala. So ang requirements is yung teacher ID, interface, props, student ID, student full name, yan yung avatar, student signed URL. Yun yung gagamitin natin dito. And then, yun naman yung ipapass through natin dito. Yeah, it's this one.
gumagana na to. Let's test this out. Send message. And ayun, na-recover na yung previous chat nilang dalawa. Ito dapat ma-recover din to. And yeah, nice. Nice. Ayos. Sa TikTok, wala pa kasing support ng Stream Studio sa TikTok eh. Naka-Mac kasi ako mga boss. Pang Windows pa lang yung pwede via Streamlabs, no? Pwede naman pala. But I'm not sure kung pwede siya. Kasi may sariling app si TikTok and hindi siya gumagana sa Mac. Kaya kaya mga live sa TikTok. I think okay na to. Saan naman tayo next? Yeah, na-render na siya. Nakakapag-send na rin ng chat doon sa mga Sa student din, no? Dapat ma-render din natin to sa student. Picture to eh. And may issue pa pala sa sidebar natin. Hindi nakikita yung role pag naka-student, no? Tama ba? Lagi niya tayo ng student. Weird. Ay, nakikita pala yung role. My bad. Ito hard-coded po. Bakit hindi ko pinag-share yung component? Mas madali. Mas madali, guys. Ganito kasi sa Svelte eh. Hindi mo kailangang i-abstract ng todo yung component kasi HTML lang siya. Literal na HTML, no? Hindi siya sa JavaScript na HTML din naman, pero sobrang laki ng bundle size. Kailangan mo talagang maging engineer ng super engineer. And dito pag-ganahin din natin to, dapat ang makikita lang dito is yung ibang student na kasama niya dito sa class na Calc 202. At dapat ang makita niya lang dyan, based sa database natin, is yung yung nag-participant dun sa na yun. Wala ako sa mood magsalita. Kasi yung public, ito. Dito, no, makikita natin, dalawang estudyante lang to. Yung isang estudyante, 3 yung sinalihang class. At yung isa is isa lang. No? So makikita mo naman yan. Pare-pareho ng user ID. So meaning, isang estudyante lang yan. Then ito, ibang estudyante. So since dapat makita nila yung isa't isa, ba't hindi nila makikita yung sarili nila doon sa sa students, no? Para makapag-chat sila sa isa't isa. Pwede nila ma-chat student to student chat or something ganon, And I think mag-boil down na naman tayo sa policy.
Ang sakit pala sa ulo rin nito, no? Yung pagbibigay ng policy sa isang role. I don't know. Kasi right now, yung student is meron siyang user self all. Sa sarili niya lang. But pag binigyan rin natin siya ng access for users that read, and yeah, wala namang masama kung nababasa niya lahat ng users. But ang masama is kapag nadi-delete niya or na-update niya yung ibang users. Yeah, bigyan na lang din natin siya ng power to read the users table. Dito yan manggagaling sa seed. Right now, meron tayong self for all and teacher for read. So, mangyayari is magdadagdag tayo ng bago. Okay, student, yeah, users read. So, allow siyang mag-read ng users. Read nga lang, no? Hindi delete, etc. And ilalagay din natin yan dun sa UI. Insert. Then, student. Ina-allow ko siyang mag-read lang ng users table. Save. And ano ba ba? I think yun lang. Then pwede na nating ma-read. I don't know. Let's see. Let's see. Kasi may query niya rin yung sarili niya. But pwede naman natin i-prevent sa script. Yeah, this is the student. Punta lang tayo sa classes. This is the classes. This is the slab and students. Meron tayong load function. In class participants. I don't know kung i-abstract pa natin to accept some logic like yeah, but I think tsaka na tayo sa ganyan. Gawa na lang tayo ng isa pang function get class participant. Copy natin ito. ID. Oops. Hala, tangin, ayaw ko na mag-beam motion with I think okay na yon. Simpleng JavaScript na lang. Pwede na to. Kunin ulit natin yan. Then, i-filter out na lang natin yung user ID na magmamatch sa kanya. So, di niya na makikita yung sarili niya. Okay. Load na lang natin yan dito. Params. What happened to params? Hindi, class ID to. What happened? Kailangan natin ito. Yeah. And pwede natin itong i-filter directly sa client side na lang, no? Okay lang yan. Tayo mag-interface. Oh shit, naulit lang yung code, but that's okay. Magkaiba naman yan in the future. Kaya naulit lang yung code, guys. Wala nga lang manage, no? Kasi yung manage natin is ito. Naulit nga lang talaga. Okay lang yan. Kiss-kiss lang muna tayo. Keep it stupid, simple.
na siya rito ng props. At the same time here. And hindi yata siya makaka-read. I don't know, I'm not sure. Yeah, hindi nga siya nakaka-read. Ayun, nakaka-read siya. Nakaka-read na si student. And nakikita niya yung sarili niya, which is dapat hindi. Ayan, no? Nakita niya yung sarili niya. Dapat ma-filter out yan. Pwede naman yan dito mismo. Dito na lang muna, no? Asan na yung each loop? Oh my God, ano nangyayari? Gawa na lang tayo ng derive. Sa server na lang natin i-compute. Ay, hindi. Wag. Filter self. Yeah, so ito yung ipapakita natin. Remove self. And baliktad. Not equal. Ayan. So lalabas yung ibang user. Nice. I think that's all para sa 1 hour live. Ay, yung send chat pa pala, no? Magana na. Kasi nakopy lang yung code eh. So, pwede kong i-chat student to student, ano? Like, hello classmate. Student to student chat. So, pwede yan, ano? So, ayan, no? Hello classmate, student student din ako. So, pwede yan mag-chat sila one to one. Right now, hindi support yung group chat. But yung schema natin, support yung group chat. Yun yung kinaganda pag yung client gusto niya ng group chat. Pwede natin support yan kasi meron tayong tinatawag na chat participants, no? Sa chat participants, yeah, pwede natin tong i-use as a group chat. I-extend as group chat. Directly ko-connect yung gagawa ng group chat. Directly as participant siya. Then, i-hook natin yun. Pwede tayong mag-create ng group chat. Parang general chat. Pero meron pa rin silang specific class participant. I mean, chat participant. But right now, hindi siya support. No? One-to-one chat lang. No? Chat ko to, chat niya to, ganyan. One-to-one chat lang. Hindi pa support yung group chat. So, lagi natin yung student na yan. Log out tuloy. So, ito yung message, student sa student na chat. So, ayan, nakita nyo. Student to student na chat. Possible. Ay, this one is teacher. My bad.
Ayan, student to student. Hi. Ito nyo, lumalabas is typing. Napakaganda nga naman ng broadcast. Free lang yan, guys. Alright. Yo. At, yeah, server side itong itsura natin, but pwede natin itong i-convert sa client side. Right now, server side muna natin yan kasi yun yung pinakamabilis na solution na meron sa isip ko right now. And, yeah. Ito yung classes niya. And ito naman yung classes ng isang student, which is pareho silang student. Yeah. Ano ba pwede? Yung attendance, no? Kailangan mapagana natin yung attendance. Right now, hard-coded yung attendance. Pwede silang mag-download ng copy ng attendance nila. Okay, so, I don't know. Pwede natin lagyan dyan. But dito, wala siyang classmate kasi Math 101 to. But sa English, pwede niya makita yung... Hindi, Math 101 pa rin to. Ay, hard-coded pa yung view class natin dito sa... Hard-coded nga ba? I'm not sure. Ay, hindi siya hard-coded, guys. Ito lang yung hard-coded, yung Math 101. Dapat pangalan ng class yan. Makikita nyo. Ayan. Kasi yung class pala is dapat English 101 to, hindi Math 101. Let's see that. Fix that shit directly. Ano ba yan? Pwede tayong gumamit ng state dito, guys. But, I don't know. May pre-fetch pa kasing tinatawag. So, tsaka na yan, tinatamad na akong gawin. But yeah, ang approach na nakikita ko dyan, para maano to, may dalawang klase kasi ng entry. Yung isa, yung entry na nanggaling dito sa pag-view nung class, ito yung unang entry. So, pwede tayong gumamit ng state management kasi may access na tayo dito sa data na to. Pag kinlik ko to, ita-transfer ko na lang yung state dun sa page via SPA, single page approach or application. So, pag kinlik ko yung view class, hindi na tayo magpe-fetch pa ng data galing sa backend. Diretso, lagay na natin yung pangalan. And yung magpe-fetch lang sa backend is yung itong area na to. And yung pangalawang access pangalawang approach na dapat pareho nating i-implement is yung directly, no? Kunyari, kinapi ko tong URL na to, finish ko agad dito. Yun yung pangalawang entry. Kasi meron siyang access sa slug or yung dynamic route natin. So doon, magre-render dapat yung server load. No, which is kukunin niya naman ito. Kasi the moment na direct nating binisit yung link na to, wala tayong access dun sa state na nanggaling dito. No? So, yun yung which is matrabaho nga naman. At, yeah, hanggang dun lang muna yung live stream natin. Hindi ko na-record. Download ko na lang siya. So, yun lang po. Bye-bye.